Ah, so guys, isang magandang hapon ano. At tayo hinapon na. Ngayon lang tayo magsisimula ng trabaho dito sa aming bahay ano dahil may pinuntahan pa tayo. Ngayon, yung ating pinto munang kakabit natin ano. Kakabitan muna natin ng doorknob. Pakita ko po sa inyo yung pinaka ating doorknob ano. Ayan. Tingnan nyo po. Ito po yung ating doorknob na ikakabit. Tignan natin ha. Ito yung doorknob na simpleng doorknob lang. Ito ikakabit natin. Kakalasin muna po natin ano. Lalo pagkatapos mo yan, anak, yung talagang natin sa araw nila, mas maganda yan. Yung basura mo, hindi ka? Meron, tubig. Kakalasin na po natin siya no. Pag kinalas po natin to, ito na rin karton magiging pattern natin maganda. Diba? Hindi tayo gagamit pa ng ibang mga pattern. Ito na kagad ang pattern natin. Ito na yun. Bagay may manual po to eh. Sundin natin yung manual. Ito po pala ay may kasama ng susian ano. Ayan, may kasama siyang susian. Ayan, kita nyo no. Kompleto naman siya. Tatanggalin din natin ito. Kahit gabihin tayo dito no. Okay lang yan, sa bahay ko naman to. Walang problema. Kahit mag-OT tayo. Yan. Ayos. Ang ganda naman siya, no? Yun. Ito po yung mga mekanismo niya. Ang binili natin yung yan. Pwede na kasi mga boss, ito, pwede na ninyong gawing pattern to, no? Yung butas na yan, gugupitin nyo lang to. Tapos, kukunin nyo yung laki, kailangan 2 in 3/4 yan. Tapos, ay 2 in 3/8, tapos iguguhit nyo na lang. Pwede po yan. Ito po yung mga mekanismo nya, no? Ayan, mga tornilyo. Ito yung susi nya. Tingnan natin kung may manual ha. Ayan, may manual po ano. Bali ito yung manual na pwede natin sundin ano sa pag-install niya no. Ay, ano, Jimbo, nagkano? Nag-aaya.
Ayan, tara, let's go na po. No? Trabahuin na natin. Ayan, bali, ito na po yung ating mga gamit na gagamitin. Ano? Ito po yung ating talim na pangbakal na pwede rin pang kahoy. Halos ang pinaka laki ng ano nito, butas ay 1/4. Ano? 1/4 po butas ito. Mas maliit lang ng konti dito. Mas maliit lang ng konti sa karton. Ano? Tapos ito po yung ating pang ano, kasama po nito. Ang tawag po rito ay kits installation. Ano? Tapos Phillips screw. Tara, let's go. Umpisa na natin. Meron na tayong ano, doorknob. Ano? Tayo excited na magkaroon ng doorknob ang ating ginawang pinto. Unang sukat po ay kukuha man tayo ng ano, no? Dito malayo lapitan natin. Tapos sa ilalim ng pinto, kuha tayo ng 90, ano? Pag nasa ano ka, sakto lang yan. Pero pag nandito ka, mataas na yun yan. Upal. 90. Wala po sa 90 natin ay iskwalahin natin siya. Ayan, kita niyo ba? Hindi masyadong makita, no? Iskwalahin po yung kabilaan, ano? Pati itong likuran, iskwalahin din natin. Ayan. Kuha naman tayo ng pansukat. Kuhain natin sukat yung para dito pag ano, 2 and 3/8 yan eh. Yan, sukatan na po natin ng 2 and 3/8, ano. Yung 2 and 3/8, pwede rin 6 mm, ano. Kabilaan po natin sukatan, no. Ha? Ang gabi niyo mo? 1 po. Kabilaan po sukat, ano. 2 and 3/8 o kaya 6 mm. Yan, babarinahin naman po natin, ano.
man po ay isisentro nyo, no? Chicken! Hindi lang makita masyado yung guhit. At ngayon naman po, pagkatapos po nating mabutas ang ating pinaka paglalagyan ng mekanismo ng ating doorknob, ay papaitin natin siya. Yung ginuhit natin kanina, kailangan po nating paitin yun, ano? Papaitin natin siya hanggang sa lumapat. Ito po ay madali lang para sa mga karpintero talaga. Yung nagkakabit na nito. Ito po ay tinuturo ko lang po at pinapakita sa mga taong na hindi masyado pang alam yung ganito, no. Ayan, makikita nyo po yung actual kung paano ginagawa. Mas maganda kasi kung actual para kitang-kita nila para po madaling magaya, no. Ayan, babawasan mo lang po siya ng 1/8. Pwede rin po 3/16 kung masyado pong makapal yung pinakaano nyo, yung bakal na ikakaltas nyo dyan. Pero mas maganda po talaga 1/8 lang, pangkaraniwan na po yan. Yun po kadalasan ang kinakabit. Ayan, kabit na po natin. Huwag nyo po ipilit ipasok yan, dahil pag yan po ipinasok nyong pilit, masisira po yung inyong mekanismo. Bawasan nyo po yung bilog. Kung ang bilog po ay medyo masikip, kalkalin nyo pa yung bilog. Yan, hanggang sa mabawasan yung bilog na yan at makapasok ka na dung mekanismo mo. Yan. Kailangan sakto-sakto po yung labi nito, no? Nakita niyo po yung bilog niya.
sakto rin siya, hindi uuntog doon sa dulo. Ito na yung sinasabi ko, no? Balot natin siya para ito na yung maging pattern natin, ano? Bali, tatapat ito. Ayan, o. Hop. Pagsak ang cellphone. Itong butas natin, tapat lang sa butas ng karton, ano? Ayan. Kailangan lang iskwalado, no? Ayan, tapat na siya, no? Tapos yan, guguhitan na natin ito sa ilalim. Guhitan natin yung taas. Ayan, di ba? Yan, guhit, yan na yun. Ngayon, papalit ulit tayo ng talim. Ito naman, oh, 1/4. Bubutasin na po natin. Ngayon, kunin natin sa mekanismo. Tapat po ninyo ito, ha. Tapos itong butas itapat nyo rin. Baba natin bagay yung camera. Yan. Yan. Kita nyo. Tapos yung kapartner niya, ito po. Hindi makita masyado. Phillips screw. Ayan, nakita niyo po. Tutunin ko natin. Itong mga ganitong door knob, isa lang po butas niyan. Karamihan talaga parehas ang butas niyan. Testingin po natin, ano? Diba? Karamihan po talaga ng mga ganitong klaseng doorknob at saka yung bilog, saka itong ditichil, isa lang po ang sukat ng bilog niya, no? Ngayon, kabit muna po natin yung pinaka sa may hamba, no? Medyo gabi na. Lahat. Alas 4:30 na tayo nag-start. Simula.
paglagay naman po nito, kunin yung pinaka mekanismo niya. Kukunin niyo po yung pinaka lapis niya sentro. Testingin natin yung swak. Ayos. Kumana na, no? Ngayon, kakabit na natin yung pinaka-plastic niya. Kailangan wala akong uga yan. Kailangan mawala yung uga-uga ang ganyan, no? Kailangan dikit na dikit siya. Sukatin na po natin ito, no? Kailangan pag sinukat po natin para walang palag, kung ano yung laki dito sa pintuan nyo, ganun din dito, no? Lagay muna po natin yung pinaka-plastic na, no? Yan, medyo mababaw pa. Kailangan pa natin pasok ng maigi ng kulang pa tayo sa tiyan dito. Bawasan natin. Yan, kabit na po natin, ano? Ay, si Mira. Yan. Ba't ka nagkaganyan? Ano yung gawin dyan? Ugarnahan po natin, ano? May tao doon ako. Ngayon po ay bubutasin natin yung ginuhitan natin ng lapis, ano. Medyo madilim na, hindi na makita. Ang gamit nga po pala nating talim dito ay number 1/8 na pangbakal, ano. Dahil yung ating tornilyo ay 1/4 ang laki, kaya ginamit natin 1/8 ang bakal. Ang talim niya, pambakal po siya. Pwede rin pong pangkahoy. Matigas kasi yung hambat na to. Ito po ay yakal, eh. Ayan, no. Pagkatapos po nating butasan, tutornilyohan po natin yan. Ayan, tutornilyo natin, no. Medyo madilim na yung pwesto dahil ginabi na po tayo. Pasensya na po kayo dahil tayo ay ginabi na. Dahil hapon na tayo nagsimula. Halos mag-aalas 5 na, 4:30 plus mahigit na po tayong nagsimula ng trabaho, no? Ayan po, ayan, naitornilyo po natin yan, taas at baba lang po yan. Dalawa lang po ang tornilyo nyan, eh. Kailangan po, may tubutasan nyo muna dahil matigas ang kahoy. Ayan, luwagan pa natin ng bahagya.
Mas maganda po kasi linalagay yung plastic ng depensa rin sa kahoy. Yung iba kasi ayaw na lagyan yan. Sa akin no, kinakabit ko, sayang naman eh. Para mas maganda siyang tignan. Ayan, natapos na tayo, no? Okay na po. Kaya tayo ano naman, ayos na po. Isang lock niya, no? Parehas lang po ito ng butas, ganun din. Alas yan na po. Shortcutin na po natin, no? Bubutasin natin ganyan. Yan, isalis dyan ha. Ayan, butas na po. Ay, nakabal ko na si Tito. Ayan, butas na po. Kabila. Ginabi na tayo, no? Okay lang yan. Palit tayo ng talim naman ulit. Medyo malalim to kasi wala kang tambak eh.
Ayan, kakabit na po natin ano. Kapag nilandaan na wag na puro spaghetti or carbonara ang gawin niyo sa pasta, try niyo ito mga karen, tiyak na magugustuhan niyo. Ito nga po pala ang creamy salted egg pasta, kaya kung gusto niyo malaman kung paano ito ginawa ni Mama, i-click na lang yan at panoorin ko kung paano ito. Siyempre, salted egg pasta nga po ito, kaya unang kailangan natin ay itlog na pula. 10 pirasong itlog na pula. Ito naman po ikakabit natin ano. Kuhain natin pinakanin na tornilyo. Oh, isa ito. Ito po yung susian sa labas ano. Ito yung napihitan sa loob. At ayan naman po sa pagkabit po nito ay kailangan po ay balanse no. Itapat nyo pong maigi. Kasi dahil ang kailangan po rito tapat na tapat siya, dahil pag hindi po siya tapat tatabingi po yung susian, tatabingi rin po yung pinakalock niya sa loob ano. Kailangan po ito eskuladong eskulado. Huwag nyo pong pagsabayin ng higpit, kailangan po paghiwalayin nyo ang higpit sabay po, huwag nyo pong isa-isahin. Yan, kinakabit na po natin yung pinakaano yan no? Medyo ito mahirap, kailangan balanse po ano. Ayan, natapos na po natin ano. Medyo ginabi tayo no, dahil hapon naman tayo nagsimula. Simula tayo ng alas 4. Ayan. Alas 5 na pala, 5:30 na tayo nagsimula dahil garting lang natin noon. Ayan, kita niyo naman no. Testingin natin yung pinaka-aniting lock ano. Kailangan malambot po yan ano para pag nagsusi hindi mahirap no. Testingin natin ha. Ayan. Ayan. Diba? Ganda na, ayos na. Ating pintuan, ano? Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsusubaybay. Sunod po, babarnisan naman natin yan. Ayan, maraming salamat po sa pinakita ko sa inyo yung doorknob naman ang pagkabit natin, yung dipitchil, ano? Sana po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share sa aking YouTube channel ano. At pakidamay na rin po ang aking Facebook account ano. Maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan ng pindutin ang button bell ano para lagi kayo updated sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Babu!